No? I understand. I keep, and I have to apologize, I keep forgetting his name. I'm very good with faces and very good with the topics that were discussed. I can even recite yung positions that were taken on the issues 10 years after the fact or 20 years after the fact. Sometimes I can even tell the person what he was wearing, where we were, if we were seated, if we were standing up, and so on and so forth. But there is that difficulty of trying to remember all of the names. Anyway, Dr. Arboleda, when I met him, he was talking about Coco Coir technology, and he said, where did this come from? It started off from his noticing that there were so many studies done on rice and corn in the Bicol area. And he said, rice and corn are not the primary crops of the Bicol area, it's coconut. Therefore, if we are to be of service to the community, we should be studying coconut. And I'm sure you're well aware of the success that Coco Coir has engendered, and also Coco Peat, the replacement for peat moss. And right now, we also have a new export product in terms of cocoa water. Of course, when I came back from America and I said, oh, look at this, now we are now exporting cocoa water. My critics were at the forefront saying that the samples were not from the Philippines. And they were trying to bring everybody down. Now, as far as I'm concerned, I really don't respond to these critics anymore. We will let the millions of liters we are exporting talk on our behalf. That, in turn, gives us more impetus to try and revive fully our coconut industry for so many purposes. Daling salita po, yung Bicol University, pag narinig ko ngayon, talagang nadagdagan pa. From yung Coco Choir to, of course, this award from my mom. And then also for the prayer that so many people seem to have forgotten, which we will now publicize. Dito, pasensya na kayo, hindi ko napatranslate into Bicol, Tagalog po ito susunod. Ito po yung formal na bahagi natin pong talampati. Nang nabalitaan ko pong gagawaran ng titulong Doctor of Humanities ang ating ina, talaga namang pong nagalak ako sa aking mga kapatid at mga pamangkin. Sino ba namang anak ang hindi matutuwa? Sumasalamin ang pagkilalang ito sa pagiging ehemplo ng aking ina, gayon din sa mga ipinunla niyang butil ng pag-asa sa puso ng marami nating kababayan. Patunay ang parangal na itong may hangganan man ang buhay ng tao, ang positibong naiambag niya para sa kanyang kapwa at sa lipunan, at ang inspirasyong iniwan niya sa pisikal na mundo ay hindi kailanman magmamaliw. Alam na naman po siguro ninyo ang milagro nangyari sa EDSA noong 1986. Hawak man ng diktadurya ang monopolya ng puwersang militar, nangibabaw pa rin ang lakas na nagkakapit-bisig na sambayanan. Namayani pa rin ang kagustuhan ng nakakarami na mamayani ang demokrasya sa ating pumbayan. Sa pagsimul ng pag-asa, tinawag ng sambayanan na mamuno ang aking ina, isang simpleng may bahay, upang itulak papalabas ang diktadurya sa ating bansa. At gabayan ito patungo sa bagong kabanata ng pagkakaisa at pag-asa. Namuno nga po siya na may buong pagpapakumbaba. Tinupad niya ang mga tungkulin ng isang Pangulo nang may pagtitiwala sa Diyos, may dalisay na kalooban, may wagas na hangarin. At di nagmamaliw na pag-asang muling manumbalik ang kapayapaan at kaayusan sa bansa. Makilang beses pinunturyan ng kanyang mga kritiko ang kakulangan niya ng karanasan sa pamahalaan. Ngunit di nila alam na ito mismo ang naging lakas niya. Bakit? May tatanong po nyo, dahil hindi rin siya nababad sa kumunoy ng korupsyon na naging talamak noong Marcelo. Siya na nga mismo nagsabi, wala siyang karanasan sa pagsisinungaling, pandaraya o pagnanakaw. Ang alam ng lahat, malinis, matapat at talisay ang puso ni Cory Aquino. Sa kapwa nakatutok ang kanyang moral compass at iyon ang mahalaga. Ang kanyang mga pagsusumikap ay maaaring kapulutan ng aral ng mga susunod na henerasyon kung paano mamuno ng may dalisay na intensyon para makapagdulot ng tunay na pagbabago. Kaya naman, nagplansya siya ng gusot sa sistema, nagkuskus siya sa mga mansa ng burokrasya, kinalingan niya ang mga anak na nahirapan, at nagpaningas siya sa pag-asang hanggang ngayon ay tumatanglaw pa rin sa ating pumbayan. Batid ko po ang ibig sabihin ng parangal na ito para sa aking ina. Pagkilala ito sa kanyang pagbubuhos ng buhay para sa isang adhika. At bagamang namuhay siya sa labas sa akademiya, dahil sa kanyang dedikasyon, kinikilala na rin siyang dalubhasa. Malaking bagay po ito para sa aming pamilya. Ang aming pong ina na rin nga po ang nagsabi, and I quote,
The Philippines takes pride in having popularized the term people power, and it has been my dream to harness this force to eradicate poverty in my country. Close quote. People power mismo ang inspirasyon ng aking ina nang binuo niya ang Pinoy Me, na may tuturing na salbabida para iligtas sa mga kababayan natin naghihikahos sa kahirapan. Sa pamamagitan ng microfinance at micro-entrepreneurship, ang mga dating napag-iwanan at nakakalimutan sa laylayan ng lipunan ay nabigyan ng oportunidad na umasenso gamit ang sarili nilang abilidad at pagsusumikap. At natutuwa akong malaman na patuloy na pinapayabong ng Bicol University ang microfinance institution sa bansa. Mataas ang aking kumpiyansa ang mga produkto ng inyong kursong Bachelor of Science in Business Administration majoring in microfinance ay magtitindig ng mas matibay pang pundasyon upang mas marami pang Pilipino ang mahikayat na mamuhunan sa ating bansa gamit ang ating likas na pagkamalikhain, sipag at talino. Ako po mismo ay nagpapatupad ngayon ng mga aral na napulot ko mula sa pamumuno ng aking ina. Nasabi na po ng ating Secretary of Trade and Industry, ang ating mga programang pang-ekonomiya ay magpapamalas ng preferential option for small and medium enterprises. Naniniwala po kami na walang dapat maiwan, kaya tuloy ang buhos natin ng suporta sa mga maliliit na negosyo na direktang nakakapagdulot ng kabuhayan at trabaho sa ating mga komunidad. Sagisag po ito ng ating agenda ng malawakang kaunlaran, hindi kaunlaran para lamang sa ilan, hindi kaunlaran para lamang sa mayayaman, kundi kaunlaran tunay na aabot sa hapag-kainan, miskin na mga kababayan natin sa laylayan. Kayang-kaya natin makamit at mapagtagumpayan ito. Ngunit hindi nakaatang sa nag-iisang tao ang katuparan ng hangaring ito. Nakasalalay ito sa ating maigting na pakikilahok, pagbabayanihan at buong loob na paninilbihan sa bayan. Ito ang alaala ni Cory Aquino. Ito ang ipinamana sa atin ng ina ng ating demokrasya. Ito ang inaasahan niyang ipagpapatuloy ng kanyang mga inarugaang kababayan. Madalas po akong tanungin ukol sa aking mga personal na pangarap. Ang madalas ko pong sagot, ikatutuwa ko na kung pagkatapos ng lahat ng hamon at problema ang kinakaharap ng bansa natin ngayon, haharap ako sa may kapala at masasabi sa kanyang, sigurado po ako, di hamak na mas mainam at mas maayos ang bansang iniwan ko ngayon kaysa nung dinatnan ko ito. At ngayon, sa pagtanggap ko po ng isa pang parangal para sa aking ina, masasabi ko na rin, tiyak akong di hamak na mas mainam at mas maayos ang bansang iniwan ni Corazon Aquino kaysa sa dinatnan niya. Muli, isa pong karangalan na tanggapin itong posthumous degree in Doctor of Humanities mula sa Bicol University sa ngalan po ng aking ina at ng aming pong pamilya. Maraming salamat po at magandang hapon sa lahat. May we request His Excellency to join us for a photo opportunity in the following order. Natunghayan First niyo po group, ang Board of Regents paggawad and Vice sa ina ni Presidents. Pangulong Benigno S. Aquino III ng Doctor of Humanities honoris causa kay dating Pangulong Corazon C. Aquino. Ang dating Pangulo po na si Cory Aquino ang pang-10 na ginawaran ng Bicol University ng parangal na ito. Ayon kay Dr. Faye Lea Patria Lauraya, ang presidente ng Bicol University, ipinagpatuloy daw po at taglay ni Corazon Aquino ang 4 na pillars ng kanilang universidad at ang pagbibigay pugay sa dating Pangulo ay pagtiyak na hindi natatapos ang people power sa EDSA kundi sa patuloy na pagpapabuti ng buhay ng mga kababayan. Kanina po sa programa ay nagpakita sila ng video clip ni dating Pangulong Corazon Aquino kung saan ay hinikayat niya ang 5 milyong mga Pilipina na makiisa sa microfinance at kung saan sinabi rin niya na partner ng gobyerno ang Ayala Foundation sa pagtulong na pabutihin ang buhay ng mga Pilipino. Sa video clip din ay nanawagan siya noon ng $100 na donasyon para sa may hirap, para aniya ibalik ang dignidad ng mga kapuspalad. Sa talumpati naman ni Pangulong Aquino ay ipinaabot niya ang kagalakan
niya, personal na kagalakan niya ng kanyang mga kapatid at pamangkin. Dahil sa parangal na ibinigay sa kanilang ina, si Pangulong Aquino ang tumanggap ng robe at cap para sa ina sa seremonya dito sa palasyo. Ayon sa Pangulo, patunay ito na may hangganan man ang buhay ng tao, ang kanya namang inspirasyon at impluensya ay hindi nawawala. Sinabi rin ng Pangulo na ang parangal na ito ay pagkilala na sa ibinuhos na buhay ng kanyang ina para sa adhikain na mapabuti ang buhay ng mga Pilipino, at pinasalamatan niya ang pagturing sa ina bilang isa ring dalubhasa sa parangal na Doctor of Humanities Honoris Causa. Sinabi rin ng Pangulo na sa pamamagitan ng microfinance ay nagkaroon ng pagkakataon na umasenso ang mga mahihirap, at natutuwaan niya siya na pinapagpatuloy ito ng Bicol University. Madami pa aniya ng mga Pilipino ang mahikayat na mamuhunan sa bansa sa pamamagitan ng kursong ito ng Bicol University. Sinabi rin ng Pangulo na bahagi ng agenda ng kanyang administrasyon ang malawakang kaunlaran na katulad nito, at aniya, inulit niya ang parati niyang sinasabi sa kanyang talumpati na walang maiiwan sa pag-asenso, na kahit na ang mga kababayan sa kanayunan ay isasama sa pag-unlad ng bansa. Sinabi rin ng Pangulo na nakasalalay hindi lamang sa isang tao ang panawagan sa microfinance, kundi ito ay isang bayanihan, at bilang alaala sa ina ay nanawagan siya na tumulong din ang bawat Pilipino para mapaunlad ang buhay ng mga mahihirap. Ayon rin sa Pangulo, pangarap niya ang mas maayos na bansang iniwan, at pinagmalaki niya na mas maayos na bansa ang iniwan ng kanyang ina kaysa kanyang nadatnan. At sumain niyo po ang ating special coverage sa paggawad sa ina ni Pangulong Aquino na si dating Pangulong Corazon Aquino ng posthumous Honoris Causa Doctors of Humanity ng Bicol University. Sa ngalan po ng Radio TV Malacanang at People's Television Network, ako po si Elena Luna. Magandang hapon po.